Anniversary namin ni Leandro. Kailangan maging perpekto ang gabing ito. Binuksan ko ang aking palad. Ang 3 piraso ng barya na natitira mula sa pamamalengke ay kumalansing ng mahina. Ito na lang ang natira sa budget na ibinigay ni Leandro para sa buong linggo. Inubos ko ang lahat para sa espesyal na hapunan, kahit na ang kapalit nito ay ang hindi ko pagbili ng aking maintenance medicine para sa araw na ito. Ayos lang, bulong ko sa sarili. Isang araw lang naman, mas mahalaga na makita ko siyang nakangiti. Ang katahimikan ay binasag ng matutunog na yabag ng takong papasok sa kusina. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ang dumating. Ang bigat ng hangin ay tila lalong dumagan sa aking balikat. Narito na ang donya ng bahay kahit na ako ang nagbabayad ng kuryente gamit ang kinikita ko sa pagtatrabaho online sa gabi. Si Doña Pilar ay tumigil sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nag-scan sa paligid. Hindi para batiin ako, kundi para maghanap ng mali. Dumapo ang tingin niya sa lababo na puno ng hugas. Sandri, anya sa tono na puno ng disgusto. Kanina pa ako nagugutom. Until now ba naman? Hindi pa tapos iyan? Alam mo namang sensitive ang stomach ko kapag nalilipasan, di ba? Wala ka nang ambag sa bahay na ito, kundi magluto. Ang bagal-bagal mo pa. Napayuko ako. Nilulunok ang sagot na gustong kumawala sa aking bibig. Opo, Mama. Matatapos na po. Pasensya na po. Sumama lang ng kaunti ang pakiramdam ko. Umismid siya. Isang tunog na puno ng panghahamak. Naku, drama mo na naman. Yan ang mahirap sa mga sakitin. Nagiging pabigat. Bilisan mo dyan at ayaw kong naghihintay ang grasya. Tumalikod siya at naglakad paalis. Iniiwan akong nakatayo sa harap ng kumukulong kaldero. Ang init ng apoy sa kalan ay wala kumpara sa lamig na naramdaman ko. Pabigat. Iyon ang tingin nila sa akin. Isang palamunin na kailangang tiisin. Pinunasan ko ang butil ng pawis at luhang nagbabadyang tumulo. Hindi bale. Mahal naman ako ni Leandro. Iyon ang mahalaga. Ilang sandali pa, narinig ko ang tunog ng sasakyan sa garahe. Bumilis ang tibok ng puso ko, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa excitement. Nandyan na siya. Dali-dali kong inayos ang aking buhok at pinagpag ang aking apron bago tumakbo papunta sa sala. Pagbukas ng pinto, iniluwan nito si Leandro. Pagod ang itsura niya, pero gwapo pa rin sa kanyang suot na opisina. Ang kanyang kurbata ay medyo maluwag na. Sinalubong ko siya ng nangiti at akmang hahalik sa pisngi, pero mabilis siyang umiwas na parang diring-diri, nagkunwaring naghuhubad ng sapatos. Happy anniversary, mahal, bati ko. Pilit na pinapasigla ang boses kahit napahiya ako sa pag-iwas niya. Nagluto ako ng kare-kare, yung paborito mo. Hindi man lang niya ako tinapunan ng tingin. Nilagpasan niya ako at dire-diretsyong umakyat sa hagdan. I have no time for drama today, Sandri. May emergency meeting ako sa client. Aalis din ako agad. Nanlumo ako. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Pero anniversary natin, habol ko sa mahinang boses. Kahit sandali lang kainin mo yung niluto ko. Nasa itaas na siya ng hagdan nang huminto siya at lumingon. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, parang tumitingin sa isang basahan. Pwede ba? Pagod ako. Kumain na kayo ni Mama. Huwag mo na akong hintayin. Pumasok siya sa kwarto at padabog na isinara ang pinto. Naiwan akong nakatayo sa paanan ng hagdan. Ang sakit sa dibdib ko ay bumalik. Mas matindi ngayon. Pero bilang isang asawang martir, nanaig pa rin ang pag-aalala. Rinig ko ang malakas na buhos ng ulan sa labas. Baka lamigin siya kung aalis siya ulit. Baka wala siyang dalang payong. Pinilit kong iangat ang aking mabibigat na paa paakyat sa hagdan. Kinuha ko ang kanyang jacket na nakasabit sa may railing. Gusto ko lang ibigay ito sa kanya. Gusto ko lang maramdaman niya na kahit itinataboy niya ako, nandito pa rin ako para mag-alaga. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto ng aming kwarto. Hahawakan ko na sana ang seradura
nang marinig ko ang boses niya. Nakikipag-usap siya sa telepono. Naka-loudspeaker ito dahil rinig ko ang pamilyar na tawa ng babae sa kabilang linya. Isang tawa na kilalang kilala ko. Si Maricel, ang best friend ko mula high school. Natigilan ako. Bakit sila magkausap? At bakit ganoon kalambing ang boses ni Maricel? Babe, sigurado ka bang hindi ka mahahalata? Tanong ni Maricel sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng malandi na pag-aalala. Baka malaman niyang hindi nagamot sa puso ang ininom niya. Nanigas ang buong katawan ko. Ang jacket sa aking kamay ay unti-unting dumulas mula sa aking mga daliri. Sumagot si Leandro. Ang kanyang boses ay malamig at kalkulado. Ibang-iba sa boses ng lalaking pinakasalan ko. Don't worry, babe. Pinalitan ko na ng vitamins ang laman ng mga kapsula niya noong 1 linggo pa. Tanga naman yon, hindi niya mapapansin. She trusts me too much. Napahawak ako sa hamba ng pinto. Ang mundo ko ay tila umiikot. Ang gamot ko, ang lifeline ko. Vitamins, nagpatuloy si Leandro. At ang bawat salita ay parang punyal na sumasaksak sa aking puso. Konting tiis na lang. Kapag inatake siya at tuluyang nawala, makukuha na natin ang insurance money. Makakasama na kita at ang baby na din. We can finally build the house we wanted. Hayaan mo na siyang mamatay. She serves no purpose anymore. Baby? Sila? Isang matunog na kulog ang sumabay sa pagguho ng aking mundo. Ang sakit sa aking dibdib ay sumabog na parang bulkan. Hindi ko na kinaya. Napasigaw ako sa sakit. Isang impit na ungol na galing sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Bumagsak ako sa sahig. Ang tuhod ko ay tumama sa matigas na kahoy. Ang ingay ng aking pagbagsak ay nagpatigil sa tawanan sa loob ng kwarto. Bumukas ang pinto. Nakita ko ang sapatos ni Leandro sa harap ng aking mukha. Nakahandusay ako, namimilipit, habol ang hininga, ang paningin ko ay nagdidilim. Tumingala ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng luha at pagmamakaawa. Ang aking kamay ay nanginginig na inaabot ang laylayan ng kanyang pantalon. Leo, tulong. Tinitigan niya ako. Inasahan kong dadalo siya. Inasahan kong magpapanik siya. Pero wala. Nakatayo lang siya doon. Hawak ang telepono. Nakatingin sa akin na parang pinapanood niya ang isang insekto na unti-unting namamatay. Walang awa. Walang pagmamahal. Sa huling sandali bago lamunin ng dilim ang aking kamalayan, narinig ko ang bulong ng aking isipan. Isang tanong na mas masakit pa sa atake sa puso. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Ang huling bagay na naaalala ko bago ako lamunin ng dilim ay ang anino ni Leandro. Hindi siya tumakbo palapit sa akin. Hindi niya ako binuhat. Nanatili siyang nakatayo, isang madilim na silueta, sa gitna ng liwanag ng kidlat. Narinig ko ang kanyang boses, hindi sumisigaw ng tulong, kundi bumubulong ng isang sumpa. Pahinga ka na, Sandri. Pagod ka na eh. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan habang hinihila ako ng kawalan. Hindi yun pag-aalala. Iyon ay pahintulot na mamatay. Nagising ako hindi sa malambot na kama ng aming kwarto at hindi rin sa puti at malinis na pribadong silid ng ospital. Ang una kong naramdaman ay ang maalinsangan at mabigat na hangin na amoy gamot, pawis at kalawang. Ang ingay ng pag-iyak ng bata, ang ubo ng matatanda, at ang huni ng mga electric fan na naghihingalo ay sabay-sabay na sumampal sa aking pandinig. Idinilat ko ang aking mga mata. Nasa charity ward ako. Siksikan. Ang higaan ko ay nasa gilid ng pasilyo. At ang sapin ay manipis at tila naninilaw na sa kalumaan. Sinubukan kong gumalaw. Ngunit parang binugbog ang buong katawan ko. May nakatusok na swero sa aking kanang kamay. At ang bawat patak ng likido na dumadaloy dito ay tila yelo na gumagapang sa aking ugat. Sinubukan kong bumangon. Umaasang makikita ko si Leandro.
na nakaupo sa tabi ko. Hawak ang aking kamay. Nagsisisi sa mga sinabi niya. Umaasa ako na baka panaginip lang ang lahat. Baka bangungot lang ang narinig ko sa telepono. Pero walang Leandro. Walang asawang nag-aalala. Ang katabi ko ay isang matandang babae na umuubo ng malakas. At sa kabila naman ay isang batang umiiyak dahil sa init. Miss, gising ka na pala. Sabi ng isang nurse na dumaan. May dalang clipboard. Wala siyang dalang ngiti. Pagod na rin siguro sa dami ng pasyente. Yung asawa ko po? Garalgal ang boses kong tanong. Tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Yung naghatid sa'yo kagabi? Umalis agad eh. Sabi niya busy daw siya sa work, bawal daw siyang umabsent. Iniwan lang niya yung number niya kung sakaling, alam mo na, busy sa work. Isang mapait ng ngiti ang gumuhiti sa aking labi. Busy sa paggawa ng pamilya, kasama ang best friend ko habang ako ay agaw buhay dito. Ang luhang kanina ko pa pinipigil ay tuluyan ng pumatak. Maya-maya, narinig ko ang pamilyar na tunog ng takong. Mabilis at maingay, tila nagmamadali pero may halong irita. Bes, Diyos ko, Sandri. Si Maricel. Nakasuot siya ng magandang floral dress na hapit sa katawan at bitbit ang isang designer bag na alam kong peke pero ipinagmamalaki niya. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay nakipagbuno sa masangsang na amoy ng ospital. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Isang hawak na hindi nagbibigay ng init, kundi nagpaparamdam ng pangingilabot. Tiningnan ko siya, ang babaeng tinuring kong kapatid sa loob ng 20 taon. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha, pero hindi umabot sa kanyang mga mata ang emosyon. Ang mga mata niya ay nagniningning, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa isang tagong tagumpay. Bes, grabe. Ang payat-payat mo na. Sabi niya habang hinahawi ang buhok ko na para bang isa akong manika na nasira. Sabi ni Leo, ang kulit mo daw kasi. Hindi ka daw umiinom ng vitamins mo. Ayan tuloy. Alam mo naman si Leo, stress na sa trabaho, dadagdag ka pa. Vitamins. Ang salitang yon ay parang sampal. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na alam ko na ang lahat. Alam ko na ang vitamins na yon ay ang laso na dahan-dahang pumapatay sa akin. Pero wala akong lakas. Ang tanging nagawa ko ay titigan ang leeg niya. Sa kabila ng makapal na foundation na nakapahid doon, naaninag ko ang isang pamilyar na marka. Isang mapulang pasa sa ilalim ng kanyang panga. Isang halik. Halik ng asawa ko. Bumaba ang tingin ko sa kanyang tiyan. Bahagya niyang hinimas ito, isang galaw na parabang instinct na ng isang ina. Ang sikretong anak na ipapalit sa akin. Nagdala ako ng lugaw? Sabi niya, sabay lapag ng isang plastic container sa side table. Kainin mo ha, para lumakas ka. Sayang naman kung mawawala ka agad. Ngumiti siya. Pero ang nangiting iyon ay puno ng pang-uuyam. Bago pa ako makasagot, tumunog ang cellphone niya. Tiningnan niya ito at nagliwanag ang mukha. I have to go, Bes. May check-up. May lakad pa ako. Pagaling ka ha. At iniwan niya ako doon, kasama ang lumalamig na lugaw at ang nag-iinit kong galit na walang mapuntahan. Ilang oras ang lumipas nang dumating ang doktor. Wala siyang dalang magandang balita. Kailangan ko raw ng operasyon sa puso. Isang valve replacement at kailangan ng ₱250,000 para lang masimulan ito. ₱250,000. Saan ako kukuha noon? Ang tanging yaman ko lang ay ang mga barya sa bulsa ng aking pantalon na naiwan sa bahay. Nanginginig ang kamay kong kinuha ang lumang cellphone ko mula sa bag. Kahit alam ko na ang sagot, nag-text pa rin ako kay Leandro. Ito na ang huling hibla ng pag-asa ko sa kanya. Leo, kailangan ko ng operasyon. 500,000 daw. Tulungan mo ako. Parang awa mo na. Ayoko pang mamatay. Hinintay ko ang reply. Ang bawat segundo ay tila oras. Nang tumunog ang phone, halos mabitiwan ko ito sa kaba. Wala tayong pera, Sandri. Alam mo yan. Baon tayo sa utang.
Kung hindi mo kaya, umuwi ka na lang at magpahinga. Kung oras mo na, oras mo na. Huwag mo na kaming pahirapan pa. Nabasa ko ang mensahe ng paulit-ulit. Ang mga letra ay lumabo dahil sa aking mga luha. Kung oras mo na, oras mo na. Iyon ang halaga ko sa kanya. Wala. Mas mababa pa sa wala. Ibinaba ko ang telepono sa kama. Tumingin ako sa swero na nakakabit sa aking kamay. Ito na lang ang nagdudugtong sa akin sa mundong ito. Isang mundong wala namang may gusto sa akin. Kung patay na ako para sa asawa ko, bakit pa ako lumalaban? Para saan pa ang paghinga kung ang bawat buga ng hangin ay masakit? Tama siya. Huwag na akong maging pabigat. Dahan-dahan kong iniangat ang aking kaliwang kamay. Nanginginig kong hinawakan ang tubo ng swero. Isang hila lang. Isang mabilis na hila. At matatapos na ang lahat ng sakit. Matatapos na ang gutom, ang kahihiyan, ang pagtataksil. Pikit mata kong hinigpitan ang hawak ko sa tubo. Handa na ako. Paalam mundo. Pero bago ko pa man mahila ito, isang mainit at malakas na kamay ang pumigil sa aking pulso. Ang higpit ng hawak ay nagdala ng kuryente sa aking nanghihinang katawan. Nagmulat ako ng mata. Sa halip na ang malamig na yakap ni kamatayan, ang sumalubong sa akin ay isang pares ng matang kasing dilim ng gabi, ngunit kasing tulis ng patalim. Ang may-ari ng kamay ay isang lalaking hindi nababagay sa lugar na ito. Nakasuot siya ng itim na suit na halatang mamahalin. Ang kanyang buhok ay maayos na nakahawi. At sa kanyang pulso ay kumikinang ang isang relo na marahil ay mas mahal pa sa buong ospital na ito. Ang amoy ng mamahaling leather at kapeng barako ay humalo sa masangsang na hangin ng ward. "Huwag!" mariin niyang sabi. Ang boses niya ay malalim, baritono, at pununo ng awtoridad na nagpatahimik sa ingay ng paligid. Binitawan niya ang pulso ko, ngunit nanatiling nakatitig sa aking mga mata. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ko mula sa swero at maingat itong ibinalik sa gilid ng kama. Tila ba isa akong babasaging kristal na kailangang ingatan. "Sino ka?" Mahina kong tanong. Ang boses ko ay halos hangin na lamang. "Bakit mo ako pinigilan? Wala ka bang nakikitang gusto ko nang matapos ito?" Hindi siya sumagot agad. Tumayo siya ng tuwid. Inayos ang kanyang coat at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Walang awa sa kanyang mga mata, kundi isang uri ng pagtatasa. Para bang sinusuri niya kung may halaga pa ba ang isang sirang bagay na tulad ko. "Hindi ito ang katapusan na inilaan ng iyong ama para sa'yo, Alessandra Soriano," sagot niya. Soriano. Natigilan ako. Matagal na panahon na simula noong huli kong narinig ang apelyidong yon. Simula nang pakasalan ko si Leandro, ibinaon ko na sa limot ang pagiging Soriano. Ako na si Mrs. Belmonte, ang asawa ni Leandro, ang manugang ni Pilar. Sino ka ba talaga? Ulit ko, may halong takot na ngayon. Bumunot siya ng isang panyo mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa akin. "Ako si Attorney Inigo Soriano," anya. "At bago ka magtanong, hindi tayo magkamag-anak kahit pareho tayo ng apelyido. Ako ang legal counsel at tagapagpatupad ng huling habilin ng iyong ama, si Don Mateo Soriano." Napakunot ang noo ko. "Ama? Ang ama kong iniwan kami ni nanay para sa ibang pamilya? Ang ama kong wala namang pakialam sa akin? Patay na siya," sagot ko ng may pait. Matagal na siyang patay para sa akin. Namatay siya noong nakaraang buwan lamang. Pagtatama ni Inigo, ang kanyang tono ay formal, walang halong emosyon. At sa kanyang huling hininga, ikaw lang ang hinahanap niya. Hindi ang kanyang yaman, hindi ang kanyang mga kumpanya, kundi ikaw, ang kanyang unika hija. Napatawa ako ng mapakla. Isang tawang puno ng sakit na nagpabigat lalo sa aking dibdib. "Unika hija, ngayon pa? Kung kailan mamamatay na rin ako." "Huli na siya, attorney. Huli na kayong lahat. Wala akong pambayad sa inyo.
at wala na akong lakas para makinig sa mga kwentong kutsero. Akmang tatalikod ako para ipikit muli ang aking mga mata, pero ang sumunod niyang sinabi ay nagpatigil sa pagtibok ng mundo ko. Alam ko ang ginawa ng asawa mo sa gamot mo, Alessandra. Napabalikwas ako ng tingin sa kanya. Paano niya nalaman? May inilabas siyang isang tablet mula sa kanyang briefcase. Pindot lang at bumungad sa screen ang isang video. CCTV footage sa loob ng kwarto namin ni Leandro. Nakita ko ang asawa ko, nakaupo sa kama, habang maingat na binubuksan ng mga kapsula ng gamot ko at pinapalitan ang laman nito ng dinikdik na asukal. Tumatawa siya habang kausap si Maricel sa speakerphone. Nanginginig ang buong kalamnan ko habang pinapanood iyon. Ang bawat patak ng luha na pumapatak sa aking pisngi ay tila asido. Sinusunog ang lahat ng pagmamahal at pagtitiwala na natitira sa akin para kay Leandro. Hindi ko inalis ang tingin ko sa screen kahit na ang sakit ay tila lalamunin na ako ng buo. Gusto mo bang maging biktima habang buhay, Alessandra? Tanong ni Inigo. Ang boses niya ay malalim at matalim. O gusto mo bang bumangon at maging ang reyna na dapat mong maging, ang tagapagmana ng lahat ng iniwan ng iyong ama? Ang mga salita niya ay bumato sa aking puso. Reyna, tagapagmana. Ang mga salitang yon ay napakalayo sa buhay ko ngayon. Nilingon ko siya. Ang aking mga mata ay puno pa rin ng sakit. Ngunit ngayon ay may halong matinding puot. Ano ang gusto mo sa akin, attorney? Bumalik siya sa harap ng kanyang briefcase at inilabas ang isang folder. Ang iyong ama ay nag-iwan ng isang kondisyon sa kanyang huling habilin. Aniya, sabay abot ng mga dokumento. Upang ganap kang maging tagapagmana ng Soriano Global, kailangan mong maging malaya. Kailangan mong hiwalayan ang lalaking iyan at pamunuan ng kumpanya. Nabasa ko ang mga papel. Ang pangalan ko, Alessandra Sandra Soriano. At sa ilalim nito, ang halaga ng mga ari-arian. Ang halaga ng aking kapalaran. Higit pa sa kalahating milyon na kailangan ko para sa operasyon. Higit pa sa lahat ng sakit na dinanas ko. Tumingin ako muli kay Inigo. Ang kanyang mga mata ay walang awa. Ngunit merong isang bagay sa kanila na nagpahiwatig ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon na mabuhay, isang pagkakataon para sa hustisya. Kahit hindi kita tulungan, makakahanap pa rin ako ng paraan para mabuhay. Mariin kong sabi, pero hindi mo makukuha ang hustisya na nararapat sa iyo, Sandri. Pagtatama niya, at sa pagkakataong ito, binanggit niya ang pangalan na ginamit ko sa aking dating buhay. Ang lalaking iyan at ang babaeng iyan ay patuloy na magtatago sa likod ng mga kasinungalingan kung hahayaan mo sila, kung pipiliin mong mamatay. Napaiwas ako ng tingin. Ang galit ay kumukulo sa aking kalooban. Ang imahe ni Leandro na nagpapalit ng gamot ko, ang tiyan ni Maricel, ang mga salita ng doktor, ang init ng charity ward, ang amoy ng kalawang. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ko. Ang aking boses ay matigas na ngayon. Wala nang pagmamakaawa, wala nang takot, tanging galit na lamang. Ngumiti si Inigo, isang maliit, halos hindi mahalata na ngiti ng tagumpay. Simulan natin sa pagpapalakas ng iyong puso, Alessandra. At pagkatapos, sisimulan nating patayin ang dating Sandri. Ang Sandring mahina, ang Sandring sunod-sunuran, ang Sandring martir. Bumalik siya sa tablet at ipinakita sa akin ang isang huling video. Si Leandro at Maricel nasa isang department store, masayang namimili ng mga gamit para sa sanggol. Pinili ni Maricel ang isang onesie na may nakasulat na Baby Belmonte. Magkasama silang tumatawa. At sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal, awa, at pagpapatawad sa aking puso ay tuluyan ng naputol. Ang dating Sandri ay namatay. At mula sa kanyang abo, mayroong isang bagong nilalang na isisilang.
Isang nilalang na puno ng galit at paghihiganti. Ang galit ay isang kakaibang bagay. Sa loob ng maraming taon, naging pamilyar ako sa sakit, sa takot, sa lungkot. Ngayon, ang apoy ng galit ay nilihis sa aking puso. At sa kabila ng lahat ng sakit na naramdaman ko, nagkaroon ako ng bagong lakas. Ang imahe ni Leandro na nagpapalit ng gamot ko at ang nangiti ni Maricel sa video ay naging gatong sa naglalagablab na apoy sa loob ko. Anong gagawin ko? Tanong ko. Ang boses ko ay matigas na ngayon. Walang bakas ng dating sandring mahina. Inilabas ni Inigo ang mga dokumento mula sa kanyang briefcase at inilatag sa ibabaw ng aking kama. Ang amoy ng sariwang papel at tinta ay sumingaw sa hangin. Unang-una, papayag ka sa operasyon. Ako na ang bahala sa lahat ng gastusin. Pagkatapos, magpapagaling ka. At habang nagpapagaling ka, sisimulan nating ihanda ka. Ihanda para saan? Tiningnan niya ako ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay matalim. Tila tumatagos sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ihahanda ka para pamunuan ng Soriano Global. Ihahanda ka para wasakin ang mga taong nagtangka sa buhay mo. Ihahanda ka para mabuhay. Ang Soriano Global. Ang pangalan ay tila isang malaking halimaw na nakatayo sa harap ko. Paano ko kaya ito pamumunuan? Ako na dating tagalaba at tagaluto lang? Hindi ko kaya. Bulong ko. Hindi ko alam kung paano. Hindi mo kailangang gawin lahat mag-isa. Sabi niya, nandito ako para gabayan ka. At higit sa lahat, ang alaala ng iyong ama, ang magiging lakas mo. Inabot niya sa akin ang isang lumang litrato mula sa folder. Isang litrato ng isang lalaki na may ngiting pamilyar sa aking mga alaala. Si Don Mateo Soriano, ang aking ama. Sa likod ng litrato, may sulat. Sulat kamay niya. Anak, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nasa bingit ka ng pagbabago. Huwag kang matakot. Ang dugo ng Soriano ay dumadaloy sa iyong mga ugat. May lakas ka. May tapang ka. Bumangon ka, anak, para sa sarili mo at para sa lahat ng iniwan ko para sa iyo. Nanginginig ang aking mga kamay habang hinahaplos ang litrato. Ilang taon na rin, simula noong huli kong makita ang kanyang muka. Wala akong maalala sa kanya kundi ang isang malabo na imahe, ang amoy ng kanyang pabango, ang kanyang malalaking kamay na bumubuhat sa akin. Bakit ngayon pa? Bakit kung kailan wala na siya? Bakit ngayon lang? Tanong ko kay Inigo. Ang luhang kanina ko pa pinipigil ay bumagsak na. Bakit hindi niya ako tinulungan noon? Bakit niya kami iniwan ni nanay? Umupo siya sa silya sa tabi ng aking kama. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon, ngunit ang kanyang boses ay naging bahagyang mas malambot. Ang iyong ama ay isang komplikadong tao, Alessandra. Mahal ka niya, higit pa sa iyong inaakala. Pero may mga pangyayari noon na hindi mo pa naiintindihan. Hindi niya ipinaliwanag ang mga pangyayaring iyon. Pero ramdam ko ang bigat ng mga lihim na dala niya. Ang mahalaga ngayon, patuloy niya, ay ang iyong kinabukasan. Dahil kahit gaano ka kasama, magaling kang umarte. Pero mas magaling ako. Hindi lamang nila ako niloko. Pinaglalaruan din nila ako. Tinatawanan nila ako. Ang aking buong pagkatao. Ang galit na naramdaman ko ay hindi na mainit. Naging yelo ito. Isang malamig na puot na gumapang sa aking bawat ugat. Nagawa kong kontrolin ang aking paghinga. Nagawa kong kontrolin ang pagluha ko. Ang tanging nagawa ko ay titigan ng tablet habang ang mga imahe ng pagtataksil ay sumasayaw sa aking paningin. Kinuha ko ang ballpen at pinirmahan ng consent to operate form. Ang aking kamay ay hindi na nanginginig. Ang bawat stroke ng ballpen ay matatag, puno ng bagong determinasyon. Attorney, sabi ko, gusto kong maging ang pinakamasamang bangungot
na hinding-hindi nila makakalimutan. Tumayo si Inigo. Magaling, Alessandra. Magaling. Dahil bukas, hindi na ikaw, si Alessandra Belmonte. Para sa lahat, lalo na kay Leandro, Alessandra Belmonte ay mawawala na. Ang paggising mula sa operasyon ay tila isang muling pagsilang. Ang unang bagay na naramdaman ko ay ang malalim na paghinga. Walang paninikip, walang kirot. Ang bawat paghithit ko ng hangin ay tila regalong ibinigay sa akin ng aking ama. Ngunit ang bagong puso sa aking dibdib ay hindi na ang dating puso na puno ng pag-ibig at pagpapatawad. Ito ay isang pusong bakal na babalutan ng galit at determinasyon. Nagising ako sa isang pribadong kwarto ng ospital. Ang mga dingding ay kulay cream, malinis, at may sariwang bulaklak sa isang vase sa side table. Ibang-iba sa charity ward na aking pinanggalingan. Naroon si Inigo, nakaupo sa silya, tahimik na nagbabasa ng dyaryo. "Gising ka na, Alessandra," sabi niya. Walang-walang ngiti, walang pag-aalala. Tanging profesionalismo lamang. Ang operasyon ay matagumpay. Ang iyong puso ay malakas na. "Anong nangyari kay Leandro?" tanong ko. Ang aking boses ay bahagyang garalgal pa rin. Para sa kanya, ikaw ay naglaho. Walang bangkay, walang sulat. Basta ka na lang nawala mula sa ospital. Malamang ay nag-iisip siya kung paano niya makukuha ang insurance money mo nang wala kang certificate of death. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Alam kong hindi siya nag-aalala sa akin. Tanging ang pera lamang. Simula noon, nagsimula ang aking muling pagsilang. Araw-araw, dumadating si Inigo, hindi bilang isang nag-aalalang kamag-anak, kundi bilang isang matikas na propesor. Tinuruan niya ako ng mga libro tungkol sa corporate finance, sa marketing strategy, sa lawak ng Soriano Global. Ang bawat numero, ang bawat estratehiya ay tila isang sandata na inihahanda ko para sa nalalapit na digmaan. Bukod sa pag-aaral, nagkaroon ako ng mga therapist at physical trainer. Ang aking katawan, na dating mahina at sakitin, ay unti-unting lumalakas. Ang mga ehersisyo ay masakit, ngunit ang bawat kirot ay nagpapaalala sa akin ng kirot na dinulot sa akin ni Leandro at Maricel. Nagiging gatong yon upang ipagpatuloy ko ang aking pagpapagaling. Samantala, sa bahay namin sa Batangas, ang kaguluhan ay nagsimula. POV shift, narrated by Sandri, but describing what's happening outside. Narinig ko mula kay Inigo ang mga balita. Nag-umpisa na raw magpanik si Leandro at Doña Pilar. Paano ba naman? Wala nang magluluto, maglilinis, maglalaba para sa kanila. Ang bahay ay unti-unting nagiging magulo, puno ng alikabok at amoy kulob. Doña Pilar ay halos hindi na lumalabas ng kwarto, nagmamaktol tungkol sa kanyang sariling sakit. Si Leandro naman, gabi-gabi ay nasa labas, naghahanap ng pampalit sa akin, hindi ng asawa, kundi ng utusan. Si Maricel, ayon kay Inigo, ay palaging nasa bahay ni Leandro. Inaangkin na niya ang posisyon bilang reyna ng bahay. Pero ang kanyang pagbubuntis ay nagsisimula ng maging problema. Laging nagsusuka, laging mainitin ang ulo. Nag-aaway sila ni Leandro dahil sa pera, dahil sa pagiging pabigat ni Maricel, at dahil sa pagiging walang silbi ni Leandro. Nagpadala pa nga raw si Inigo ng mga anonymous na tawag sa kanila. Nagpaparamdam na may nakakaalam sa kanilang lihim. Laging nasa gilid ang takot, tila isang anino na sumusunod sa kanila. Habang nagbabago ang kanilang mundo, nagbabago rin ako. Sa loob ng 3 buwan, ang dating Sandri ay tuluyan ng namatay. Isang hapon, habang nakatayo ako sa harap ng salamin, may isang babaeng tumitig pabalik sa akin. Hindi na yon ang babaeng may malalalim na eye bags, maputlang balat, at malungkot na mga mata. Ngayon, ang nakita ko ay isang babaeng may maikling buhok na maayos na nakakulot, nagbibigay ng modernong dating.
Ang kanyang balat ay makinis at nagliliwanag dahil sa tamang pahinga at nutrisyon. Ang kanyang mga mata ay matatalim, puno ng karunungan at isang malamig na apoy. Ang kanyang tindig ay matikas, puno ng kumpiyansa. Hinawakan ko ang aking pisngi. Ang dating Sandri, ang Sandring Martir ay wala na. Ngayon, ako na si Alessandra Soriano, ang tagapagmana, ang reyna. Inabot sa akin ni Inigo ang isang pares ng itim na stiletto. Ito ang unang hakbang mo, Alessandra. Ang paglakad na may kumpiyansa, ang paglakad na walang takot. Kinuha ko ang lumang tsinelas na ginagamit ko sa ospital. Iyon ang huling bakas ng aking nakaraan. Ang tsinelas na may butas sa harap, simbolo ng aking pagiging abang-aba. Walang pag-aatubili. Itinapon ko ito sa basurahan. Isang matunog na tunog ang nagawa nito na tila senyales ng paglaya. Isinuot ko ang stiletto. Ang unang hakbang ay masakit, pero tinuloy ko. Bawat hakbang ay isang pagtapak sa aking nakaraan, isang paglapit sa aking kinabukasan. Handa na ako, sabi ko kay Inigo. Magaling. Anya, ang kanyang nangiti ay halos hindi makita. Dahil sa gabing ito, babalik ka sa bahay mo. Pero hindi bilang si Alessandra Belmonte. Babalik ka bilang isang tao na nagdusa, nagkamali, at humihingi ng ikalawang pagkakataon. Babalik ka bilang isang multo sa kanilang konsensya. At hayaan mong sila mismo ang magbunyag ng kanilang mga kasalanan. Gabi na. Malakas ang buhos ng ulan. Ang tunog ng mga patak ay tila mga drumbeat, nagpapahiwatig ng simula ng isang bagong yugto. Nasa tapat ako ng gate ng bahay ni Leandro. Ang bahay na aking nilinis, inalagaan, at pinaghandugan ng aking buhay. Hindi na ito ang malinis na bahay na aking iniwan. Ang mga halaman ay tuyo. Ang pintura ay nagbabakbak na. Huminto ang kotse. Nakaupo ako sa likod. Balot ng isang luma at basang kumot, ang aking mukha ay nilagyan ng makeup upang magmukhang mas payat, mas matanda, at mas lupaypay ang dating Sandri. Huling pagkakataon, Alessandra, sabi ni Inigo. Handa ka na ba? Ngumiti ako, isang malamig na ngiti na hindi ko inakalang kayang gawin ng aking mukha. Handa ako para patayin ang lahat ng bumalik sa akin. Bumaba ako sa sasakyan. Ang lamig ng ulan ay humampas sa aking mukha. Ngunit wala na akong naramdaman. Tanging ang determinasyon na matapos ang digmaang ito. Lumapit ako sa gate at mahina itong kumatok. Hindi ko na ginamit ang susi. Gusto kong buksan nila ang pinto. Ilang sandali pa, bumukas ang ilaw sa loob. Naririnig ko ang yabag ng paa na papalapit. Pagbukas ng pinto, iniluwan nito si Leandro. Ang kanyang mukha ay pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat nang makita ako. Sandri, mahina niyang sambit. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla at takot. Ngumiti ako ng mapait, isang ngangiting puno ng hinanakit. Inayos ko ang lumang kumot na nakabalot sa akin at inabot ang kanyang kamay. Ang aking mga mata ay puno ng mga luha na hindi ko alam kung saan nanggaling. Leo, sinloy. Kong koncho now, Daddy. Ang kanyang mukha ay tila nakakita ng multo. Ang gulat ay sumiklab sa kanyang mga mata. Sumabay sa takot na kumalat sa bawat bahagi ng kanyang mukha. Hinila niya ako papasok sa loob ng bahay. Ang lamig ng marmol sa ilalim ng aking mga paa ay tila yelo, pero ang loob ko ay naglalagablab. Sandri, paano? Paano ka nabuhay? Mahina niyang tanong. Ang kanyang boses ay nanginginig. Leo, nagkasakit ako ng malubha. Wala na akong pamilya. Walang gustong mag-alaga sa akin. Pagsisinungaling ko, ang aking boses ay mahina, parang isang biktima. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, kaya bumalik ako. Pwede ba akong manirahan dito ulit? Kahit sa maliit na kwarto lang. Alam kong ang huling sinabi ko
ay patalim na tumama sa kanyang pagmamataas. Walang lalaking gustong malaman ng iba na may sakit at naghihingalong asawa siyang inabandona, lalong-lalo na si Leandro na labis na pinahahalagahan ang kanyang imahe. Anong sinasabi mong nagkasakit ka? Nasaan ang pera mo? Yung insurance? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Alam ko na ang iniisip niya. Ang pera. Palagi ang pera. Nawalang lahat, Leo. Ginastos ko sa pagpapagamot. Hindi ako nakunan ng insurance dahil hindi naman ako namatay, di ba? Wala na akong kahit ano. Ang kanyang mukha ay nagdilim. Ang takot ay napalitan ng inis. Wala na akong pakialam. Umakyat ka na lang sa kwarto. Kung ayaw mong makita ka ni Mama. Hindi ko na hinintay ang kanyang pahintulot. Umakyat ako sa hagdan. Bawat hakbang ay tila isang bagong simula. Ang amoy ng alikabok at kulob ay sumalubong sa akin. Ang bahay na ito, na dating kumikinang sa kalinisan dahil sa akin, ay nagmistulang pugad ng mga daga. Pagpasok ko sa aming dating kwarto, nakita ko ang kalat. Ang mga damit ni Leandro ay nakakalat sa sahig. Ang kanyang mga gamit ay nakatambak sa gilid. Ang lahat ay nakasentro lamang sa kanya. Kinaumagahan, nagsimula ang aking papel bilang the scared maid, ang natatakot na katulong. Maaga akong bumangon kahit pa masakit pa rin ang aking mga buto mula sa pagpapagaling. Naglinis ako, nagluto at inihanda ang lahat ng kailangan nila. Si Doña Pilar ay nagulat nang makita ako pero agad ding bumalik sa kanyang pagiging dominante. Nasaan ka galing? Akala ko patay ka na. Sigaw niya, ang kanyang tinig ay puno ng galit sa pagkabig. Kung saan-saan ka gumagala. Iniiwan mo kaming nagkakalat dito. Ang kapal ng mukha mong bumalik. Mama, please, nagkasakit po ako. Mahina kong sabi. Nagkunwari akong umiiyak. Kahit anong ipagawa niyo po, gagawin ko. Huwag niyo lang po akong palayasin. Umismid siya. Sige, kung gusto mong manatili, magtrabaho ka. Linisin mo ang bahay na ito. Laba, luto. Gawin mo ang lahat ng ginagawa ng isang tunay na katulong at huwag mo akong gambalain. Ngumiti ako sa loob ko. Ito ang gusto ko. Ang maging invisible. Ang maging isang anino na nakikita ang lahat. Ngunit walang nakakaalam ng aking tunay na motibo. Isang hapon, dumating si Maricel. Ang tiyan ay bahagyan ng lumaki. Nakasuot siya ng mamahaling damit at sa kanyang mga daliri ay may bagong singsing. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik nang makita ako. Sandri? Buhay ka pa? Bulong niya. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na umiismid. Akala ko ba, nasa probinsya ka na? Nawalan po ako ng pera, Bes, kaya bumalik ako dito. Sagot ko, mahina ang boses. Wala na po akong pupuntahan. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkasuklam. Wala kang kwenta. Bumalik ka pa dito. Wala ka ng silbi. Maricel, sigaw ni Doña Pilar. Huwag kang sumigaw. Ano ang sasabihin ng mga kapitbahay? Ay pasensya po, tita, sabi ni Maricel. Sabay hawak sa kanyang tiyan. Masyado lang po akong nagulat. Gagawin ko po kayo ng merienda, Bes. Alok ko. Pilit na pinapanatili ang pagiging inosente. Ano po ang gusto nyo? Kape, mataray niyang sabi. Yung matapang. At saka, huwag mong kalimutan yung mga gamot ko. Yung para sa umaga at sa gabi. Pakilagay sa kape. Ngumiti ako. Isang mapagkunwaring ngiti. Opo, Bes. Habang naghahanda ako ng kape sa kusina, kumuha ako ng maliit na bote mula sa bulsa ng aking apron. Isang herbal na gamot na ibinigay ni Inigo. Hindi ito nakakasama, pero nagdudulot ito ng matinding pagduduwal at pagkahilo. Binuksan ko ang isang kapsula at maingat na inihalo ang pulbos sa kape ni Maricel. Ito po, Bes, sabi ko. Sabay abot ng tasa. Sana magustuhan nyo. Kinagabihan,
Naririnig ko ang pagtatalo ni na Leandro at Maricel. Sumusuka si Maricel. Sinisisi niya si Leandro. Bakit ganun ang pakiramdam ko? May sakit ba ako? Siguro ikaw ang nagbigay ng sakit sa akin. Nakangiti ako habang nakahiga sa kama. Nagkunwari akong tulog. Ngunit ang aking mga mata ay nakadilat sa dilim. Ang gabi na yon at ang bawat gabi na susunod ay magiging gabing puno ng aking pagbabantay. Habang hinihintay kong makatulog si Leandro, kinuha ko ang aking cellphone, naka-off ang flashlight. Pinindot ko ang isang button at nakita ko ang berdeng ilaw na kumikislap. Ito ang signal ng recording. Dahan-dahan akong lumapit sa mga bintana. May mga maliit na butas doon na inilagay ni Inigo bago ako bumalik. Doon ko inilagay ang mga tiny camera at listening device. Sa ilalim ng sofa, sa likod ng mga kurtina, sa bawat sulok ng bahay, ang bawat salita, ang bawat galaw ay naitala. Sinigurado kong ilagay ang isang device sa tabi ng kama ni Leandro. Narinig ko ang kanyang pagtulog at ang kanyang cellphone na nakahiga sa side table. Alam kong gabi-gabi siyang nagme-message kay Maricel. Huling tingin, nasa tabi ko si Leandro, mahimbing na natutulog. Sa pagitan namin ay may malaking unan na tila isang pader. Ang kanyang kamay ay nakadikit sa kanyang cellphone na tila mahalaga pa sa akin. Matulog ka ng mahimbing, mahal ko. Bulong ko, ngunit ang bawat salita ay may dalang pang-uyam. Dahil sa bawat pagtulog mo, papalapit ang iyong bangungot. Ang bawat ingay sa bahay ay tila isang nota sa aking simponya ng paghihiganti. Ang paghalik ng susi ni Leandro sa pinto. Ang yabag ng takong ni Maricel sa hagdan. Ang bawat pagmamaktol ni Doña Pilar. Ang lahat ay naitala. Ang lahat ay magiging bahagi ng kanilang pagbagsak. Isang umaga, habang naghahanda ako ng almusal, narinig ko ang sigawan sa sala. Nagising si Leandro na tila pinagbagsakan ng langit at lupa. Sino ang nagpadala nito? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng galit at takot. Mula sa kusina, sumilip ako. Hawak niya ang isang brown envelope. Ang sulat sa labas ay nakalagay lang ng kanyang pangalan. Walang return address. Binuksan niya ito at nakita ko ang litrato. Siya at si Maricel, masayang naghahalikan sa loob ng kanyang kotse. Hindi ito ang video, kundi litrato. Ito ay mas personal. Mas nakakatakot para sa kanya. Sino ang gagawa nito? Tanong ni Doña Pilar, na lumabas mula sa kanyang kwarto, nakasuot ng pangalis. May kalaban ka ba sa opisina, Leandro? Ang dami mong kaaway. Hindi ko alam, Mama. Sagot niya, sabay gulong ng papel sa kanyang kamay. Wala akong kaaway na gaganito. Pumunta ako sa sala. Dala ang kape niya. Leo, may problema ba? Tanong ko. Ang aking boses ay puno ng pag-aalala na nagkukubli ng matinding katuwaan. Kung kailangan mo ng tulong, nandito ako. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Wala kang alam dito, Sandri. Huwag kang makialam. Inilapag ko ang kape sa kanyang mesa. Opo, Leo, sabi ko. Sabay tango. Ngunit sa isip ko, nakangiti ako. Ito ay simula pa lamang. Sa likod ng mga eksena, ginamit ko si Inigo bilang aking kamay na bakal. Bilang Miss A, sinimulan naming bilhin ang lahat ng utang ni Leandro. Ang mga utang niya sa kokang, ang mga utang niya sa kanyang mga kaibigan, at maging ang mga maliit na utang niya sa mga sari-sari store. Lahat. Isang hapon, habang naglalaba ako sa likod bahay, narinig ko ang tawag sa telepono ni Leandro. Malakas ang kanyang boses. Saan mo ba kinuha ang numero ko? Wala akong utang sa'yo. Manahimik ka. Inigo. Sino si Inigo? Hindi ko siya kilala. Nakangiti ako. Si Inigo ay hindi lamang kinuha ang lahat ng utang niya. Si Inigo ang pumalit bilang kanyang harasser. Samantala, nagsimula rin akong maglagay ng kaunting gulo sa bahay. Hindi direktang sasalungat, kundi maliit na bagay.
Isang nawawalang alahas ni Doña Pilar, isang basag na plato na walang nakakaalam kung sino ang nakabasag. Isang araw, habang naglilinis ako ng kwarto, nakita ko ang gintong sing-sing ni Doña Pilar sa ilalim ng kanyang unan. Kinuha ko ito ng dahan-dahan. Pagkatapos, laking gulat ko nang makita ko ang sing-sing sa loob ng bag ni Maricel na nakasabit sa may pintuan. Hindi ako nag-alinlangan. Dahan-dahan ko itong kinuha at maingat na inilagay sa loob ng makeup kit ni Maricel. Kinagabihan, bumalik si Doña Pilar mula sa simbahan. Nasaan ang aking sing-sing? Yung sing-sing na bigay ng aking ina. Sandri, ikaw ba ang kumuha? Hindi po, Mama, sabi ko. Nagkunwari akong gulat. Hindi ko po nahawakan ang mga alahas nyo. Nasaan ang bisit na yan? Sigaw niya. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Nag-iisa na lang akong mayaman dito, kaya gusto niyong pagnakawan ako. Pumasok si Leandro, galing sa isang matinding pagtatalo sa telepono tungkol sa kanyang mga utang. Ano na naman ba ito, Ma? Ang sing-sing ko, anak. Nawawala. Baka kinuha ng walang hiyang Sandri na yan. Mama, hindi ko po kinuha, mariin kong sabi. Baka naman si Maricel ang kumuha. Bulong ko, nagkunwari akong nag-iisip. Kasi po, lagi po siyang pumapasok dito at saka lagi po siyang nakakakuha ng mga bagong gamit. Di ba po, wala po siyang trabaho? Napatigil si Doña Pilar. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Bumalik sa alaala niya ang mga bagong bag at sapatos ni Maricel at ang insidente kung paano nakita niya ang sing-sing sa bag ni Maricel noong nakaraan. Ano? Sigaw ni Leandro. Bakit mo iniisip yan, Sandri? Alam mo bang naghihirap na ako? Kasi po, Leo, sagot ko, ang aking boses ay puno ng inosenteng pag-aalala. Nakita ko po siya kanina. May nilalagay sa bag niya. Tapos, parang may nakita po akong kumikinang. Hindi ko lang po sigurado. Nagmadali si Doña Pilar na puntahan ang bag ni Maricel. Kinuha niya ito. Binuksan. At doon, sa loob ng makeup kit ay ang kanyang sing-sing. Magnanakaw! Magnanakaw! Sigaw ni Doña Pilar. Ang kanyang boses ay tila isang sirena na nagbabala. Nagtataka ang mukha ni Leandro. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nakangiti ako sa loob ko. Ang laso ng pagdududa ay nagsisimula ng kumalat. Habang naglilinis ako sa sala, narinig ko ang tunog ng cellphone ni Leandro. Isang text message mula kay Inigo. Ang iyong mga utang ay lumalaki. Ang iyong kumpanya ay nanganganib. May nagmamasid. At alam namin ang lahat ng iyong ginagawa. Napailing si Leandro. Nag-text din siya sa kanyang sip-sip na empleyado. Siguraduhin mong walang audit na mangyayari. Kung hindi, ikaw ang malalagot. Hindi niya alam na ang sip-sip na empleyado na tinutukoy niya ay si Rafael Cruz, ang kanang kamay ng aking ama. Ang susunod kong sandata. Kinabukasan tumunog ang telepono ni Leandro. Sinagot niya ito. Ano? Na-audit? Paano nangyari yan? Sino ang nag-utos? Sa kabilang linya narinig ko ang boses ni Inigo. Ito ay utos mula sa bagong may-ari ng kumpanya at mukhang, Mr. Belmonte, marami kang kasalanan. Naningkit ang aking mga mata. Ang nangiti sa aking mga labi ay lumawak. Ang susunod na kabanata ay magiging mas masaya. Ang alikabok sa bahay ay tila mas lalong dumadami. Ang dating malinis at tahimik na tahanan ay nagmistulang pugad ng mga nag-aalburutong leon. Ang usok ng galit at pagdududa ay kumalat. At ako ang tila hindi nakikitang tagapamahala ng orkestra na ito. Si Leandro, na laging malinis at maayos, ay ngayon ay laging gusot ang buhok at may lalim ang mga mata. Ang kanyang mga utang ay patong-patong. Ang audit sa kanyang opisina ay nagdulot ng matinding stress. Gabi-gabi ay nakikipag-away siya sa telepono, sinusubukang ayusin ang gulo na siya mismo ang lumikha. Bakit ba ang daming tumatawag sa akin, Sandri?
Sigaw niya isang gabi habang naghahanda ako ng hapunan. Kanina pa, puro tungkol sa utang. Hindi ko po alam, Leo. Sagot ko. Mahina ang boses, pero sa loob ko ay nagtatago ang isang ngisi. Baka po, kailangan niyo pong magtipid. Kasi po, lagi na lang po akong nagkakape. At may cake si Maricel. Napatigil siya. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Tama ako. Si Maricel, na walang trabaho, ay laging may dalang mamahaling pagkain at inumin na binibili pa raw niya gamit ang pera niya. Kung saan galing ang pera, hindi ko alam. Pero alam kong sa kanya nanggaling. Ano? Sigaw niya. Bakit hindi mo sinabi agad? Kasi po, baka magalit po kayo. Saka po, mahal na mahal niyo po si Maricel. Bulong ko. Nagkunwari akong nagtatago. Ang kanyang mukha ay nagdilim. Ang binhi ng pagdududa ay nagsisimula ng tumubo. Kinabukasan, habang nasa hapagkainan kami, dumating si Maricel. Ang tiyan niya ay mas lumalaki na ngayon at ang kanyang mukha ay laging nakasimangot dahil sa paglilihi at stress. Anong drama na naman ito? Sigaw niya nang makita akong naghahanda ng kape para kay Doña Pilar. Bakit ka nandito, Sandri? Bumalik ka pa? Hindi mo ba naiintindihan na hindi ka na kailangan dito? Maricel, sigaw ni Doña Pilar, na ngayong ay galit na galit kay Maricel dahil sa singsing na ninakaw nito. Huwag kang sumigaw sa bahay ko. At saka, sino ka para magdikta dito? Hindi ka pa man nakakapag-anak, reyna ka na. Pero tita, ako po ang magiging asawa ni Leo. Reklamo ni Maricel. Ako po ang magiging ina ng anak niya. May karapatan po ako dito. Sige, pag-usapan natin ang karapatan. Singit ni Leandro. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagod. Saan galing ang pera mo na pambili mo ng mamahaling bag? Ang audit sa opisina ko ay nagsisimula na at kailangan ko ng pera. Anong pinagsasasabi mo? Sabi ni Maricel. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi ako magnanakaw. Ikaw nga itong laging nagpapautang sa akin. Tapos, ako pa ngayon ang sisisihin mo. Nagsimula ang sigawan. Ang bawat salita ay tila punyal na tumatama sa bawat isa. Ang bahay na dating puno ng mga lihim ay ngayon ay puno ng mga akusasyon. Magnanakaw ka. Niloko mo ako. Sigaw ni Leandro. Hindi ka karapat dapat maging ina ng anak ko. Ang kanyang mga salita ay tumama ng malakas kay Maricel. Nanlisik ang kanyang mga mata at pagkatapos, isang malakas na tunog ang sumambulat sa buong bahay. Sampal! Sinampal ni Maricel si Leandro. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Wala kang kwenta, wala kang silbi. Ginagamit mo lang ako. Napakunot ang noo ni Leandro. Ang sakit ng sampal ay tila nagpagising sa kanya. Hinawakan niya ang kanyang pisngi at pagkatapos, isang malakas na tinig ang lumabas sa kanyang bibig. Lumayas ka sa bahay na ito. Huwag kang magpapakita sa akin. Wala kang silbi. Nagsimula nang umiyak si Maricel. Ang kanyang tiyan ay tila kumirot. Hinawakan niya ito. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Leandro, ang baby. Wala akong pakialam. Sigaw ni Doña Pilar. Umalis ka at dalhin mo ang lahat ng gamit mong ninakaw. Lumapit ako kay Maricel. Nagkunwari akong umaalo. Bes, ayos ka lang ba? Bulong ko. Ang aking boses ay puno ng pag-aalala. Ngunit sa loob ko ay nagtatago ang isang ngisi. Bakit hindi mo sinabi sa kanya ang totoo? Yung tungkol sa kung kanino talaga ang anak na yan. Nanlaki ang mga mata ni Maricel. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi niya alam kung ano ang aking ibig sabihin. Pero ang pagdududa ay sumiklab sa kanyang mga mata. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Binitawan ko siya at bumalik ako sa kusina. Nagpatuloy sa aking papel bilang the scared maid. Ngunit sa loob ko, ang bawat kaganapan ay tila isang piyesta. Ilang sandali pa,
Naririnig ko ang pagbukas ng pinto. Umiiyak si Maricel habang papalabas ng bahay, ang kanyang tiyan ay hawak-hawak. Kinagabihan, habang naglilinis ako sa sala, tumawag si Inigo. Ma'am, handa na ang lahat. Nakuha ko na ang invitation para sa isang special gala na gaganapin sa isang linggo. Sino ang mga imbitado? Tanong ko. Ang mga kilalang personalidad sa mundo ng negosyo. At syempre, dahil ikaw ang may-ari ng Soriano Global, ikaw ang magiging host. Pero may special guest pa tayo. Sino? Spouses Leandro at Alessandra Belmonte. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ito na, ang simula ng huling kabanata. Ang thiep imbitasyon. Hawak ko ito sa aking mga kamay. Ang bawat gintong letra ay tila isang babala para sa kanila, ngunit isang pangako para sa akin. Ang pangalan nina, Leandro Belmonte at Alessandra Belmonte, ay nakasulat sa itaas. Nagpapanggap na sila ang mag-asawang marangal na imbitado sa isang pagtitipon ng mga piling tao. Inilapag ko ang thiep sa mesa habang inihahanda ko ang hapunan. Si Leandro ay bagong dating mula sa opisina. Ang kanyang mukha ay kunot na kunot, bunga ng matinding pag-iisip sa kanyang mga problema sa pananalapi. Leo, tingnan mo, sabi ko. Ang aking boses ay mahina, puno ng pag-aalinlangan. May imbitasyon tayo para sa isang gala sa Soriano Global. Kinuha niya ang thiep. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa pagtataka. Soriano Global? Bakit naman tayo iimbitahan ng kumpanya na yan? At bakit kasama ang pangalan mo? Hindi ko po alam, Leo. Sagot ko, mahina ang boses. Baka po. Kailangan lang nila ng mga simpleng tao para maging pandagdag. Huwag na po lang tayong pumunta. Nakakahiya lang po sa kanila. Maraming mayayaman doon. Ang kanyang mukha ay nagdilim. Ang kanyang pagmamataas ay nasugatan ng aking mga salita. Anong pinagsasasabi mo? Hindi tayo mahirap at hindi ako kailanman magiging pandagdag. Pupunta tayo at siguraduhin mong hindi mo ako ipapahiya doon. Pero Leo, wala po akong isusuot. Sabi ko, nagkunwari akong nalulungkot. Ang mga damit ko po ay lumana. Hindi po ako sanay sa mga ganitong okasyon. Umismid siya. Maghanap ka ng isusuot. Manghiram ka. May pera ka pa dyan, di ba? Bumili ka. Hindi ako papayag na masira ang pangalan ko dahil lang sa'yo at sa lumang damit mo. Opo, Leo, sabi ko, sabay tango. Ngunit sa loob ko, nakangiti ako. Ang kanyang pagmamataas ay ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Kung may makikita mang magniningning sa gabing iyon, hindi ito siya. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Leandro, dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Ang bahay ay tahimik. Tanging ang huni ng hangin sa labas ang naririnig. Nagtungo ako sa aking secret rendezvous. Nasa isang mamahaling butik ako na puno ng mga kumikinang na bestida. Sinalubong ako ng isang sales assistant na nakangiti. Nakita ko si Inigo na nakaupo sa isang sofa, may kausap sa telepono. Attorney? Tawag ko. Alessandra, sagot niya. Sabay patay ng tawag. Handa ka na ba para sa iyong pagbabago? Ngumiti ako. Ipinanganak akong handa. Ipinakita sa akin ang isang bestida. Pulang-pula. Ang tela ay dumadaloy sa bawat kurba ng aking katawan. Bumubuo ng isang matikas at makapangyarihang figura. Ang kulay nito ay hindi lamang sumisimbolo sa pag-ibig, kundi sa galit, sa lakas, at sa kapangyarihan. Ito ang pulang bestida na magpapabago ng lahat. Isinuot ko ito. Habang nakatayo ako sa harap ng salamin, hindi ko na nakita ang dating Sandring Martir. Ang nakita ko ay isang Alessandra Soriano. Isang babaeng handang lumaban. Isang babaeng handang bumalik. Ang mga dating gasgas sa aking balat ay nawala na. Ang aking balat ay nagliliwanag. Ang aking buhok ay maayos na nakakulot.
bumubuo ng isang aurang puno ng karangalan. Ang aking mga mata ay nagniningning, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding determinasyon. "Maganda ka, ma'am," sabi ng sales assistant. Hindi lamang maganda. Pagtatama ni Inigo, siya ay isang reyna. Hinawakan ko ang aking leeg, ang dating lugar kung saan nakakabit ang simpleng kwintas na regalo ni Leandro. Ngayon, ang nakasabit doon ay isang mamahaling kwintas na may mga kumikinang na diamante, ang simbolo ng Soriano Global. Maya-maya, inabot sa akin ni Inigo ang isang maliit na kahon. May huling detalye pa. Binuksan ko ito. Isang singsing na may malaking diamante na tila isang korona na nakalagay sa aking daliri. Ito ang singsing ng aking ina. Ang singsing na simbolo ng pagmamahalan ng aking mga magulang. "Huwag mong tanggalin ang iyong wedding ring, Alessandra," paalala niya. "Kailangan pa natin yon. Sa ngayon." Ngumiti ako. Alam ko ang kanyang plano. Ang singsing ay magiging isang patalim. Kinabukasan, isang sasakyan ang dumating sa bahay upang sunduin kami. Si Leandro, nakasuot ng bagong suit, ay tila kinakabahan. Siya ay nagpapanggap na isang mayaman na negosyante. "Siguraduhin mong hindi ka magsasalita ng marami, Sandri," sabi niya habang papalabas kami ng bahay. "At huwag mong ipapahiya ang pangalan ko." "Opo, Leo," sabi ko. Nagkunwari akong masunurin. Sumakay kami sa sasakyan. Ang gabi ay puno ng mga bituin. Tila nagmamasid sa aming paglalakbay. Habang papalapit kami sa venue, nakita ko ang maraming tao, ang mga flash ng kamera, ang mga mamamahayag. Ito ang entablado ng aming huling pagtatanghal. "Leandro," sabi ko. Ang aking boses ay puno ng pag-aalinlangan. Parang may nararamdaman akong masama. "Manahimik ka, Sandri," sagot niya. "Hindi ngayon ang oras para sa iyong mga drama." Bumaba ang sasakyan sa harap ng hotel. Bumaba si Leandro, inayos ang kanyang suit at tumingin sa akin. "Bilisan mo." Ngunit hindi ako bumaba. Sa halip, dahan-dahan kong inilabas ang aking isang paa. Isang pulang stiletto na kumikinang sa ilalim ng ilaw. At pagkatapos, dahan-dahan, lumabas ako sa sasakyan. Ang lahat ng mata ay napako sa akin. Ang dating Sandring Martir ay wala na. Ang nakita nila ay isang Alessandra Soriano, isang babaeng nakasuot ng pulang bestida. Ang kanyang aura ay tila isang reyna, puno ng kapangyarihan at paghihiganti. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat sa madilim na gabi. Ang bawat pagkindat ng liwanag ay nagpapakita sa akin ng isang bagong Sandri. Isang Alessandra Soriano. Napakagat si Leandro sa kanyang labi. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, tila nakakita ng isang nilalang na hindi tagamundong ito. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, hindi makapagsalita. "Sandri," mahina niyang sambit. Ang kanyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng ingay ng mga tao. Ngumiti ako. Isang nangiting hindi umabot sa aking mga mata. Ang nangiting iyon ay puno ng paghihiganti. Naglakad ako. Bawat hakbang ay matikas at puno ng kumpiyansa. Ang pulang bestida ay dumadaloy sa bawat galaw ko. Tila apoy na naglalagablab. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang sumigaw ng aking pangalan. "Miss Soriano! Dito po, Miss Soriano!" Hindi ko sila pinansin. Dire-diretso akong naglakad, ang aking tingin ay nakapako sa loob ng sining. Ang lahat ng mata ay nakasunod sa akin. Tila isang reyna na naglalakad sa kanyang kaharian. Naiwan si Leandro na nakatayo sa labas, mag-isa, balot ng pagtataka at kahihiyan. Ang mga gardya ay hindi siya pinapasok agad dahil akala nila ay isa lamang siyang ordinaryong bisita. Pagpasok ko sa sining, ang lahat ng ingay ay tila huminto. Ang mga matataas na personalidad sa mundo ng negosyo ay nagsimulang tumayo at ang kanilang mga tingin ay puno ng paggalang.
Alessandra, ang ganda mo. Bulong ng isang matandang babae, isang dating kaibigan ng aking ina na nakaupo sa isang mesa. Hindi ako tumigil. Dire-diretso akong naglakad patungo sa entablado. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Inigo, nakangiti, at iniabot ang kanyang kamay sa akin. Handa ka na ba? Bulong niya. Ngumiti ako. Ipinanganak akong handa. Inakyat ko ang entablado. Ang bawat hakbang ay puno ng karangalan. Ang mga ilaw ay tumutok sa akin, nagpapakinang sa bawat bahagi ng aking bestida at mga alahas. Hinawakan ko ang mikropono. Ang aking kamay ay hindi nanginginig. Ang aking puso ay malakas na ngayon. Magandang gabi sa inyong lahat, sabi ko. Ang aking boses ay malinaw at matatag. Salamat sa pagdalo sa aming espesyal na gabi. Nagsimula ang bulungan sa mga tao. Nagtataka sila kung sino ako. Bakit ako ang nakatayo sa entablado ng Soriano Global? Ang gabing ito ay napakahalaga para sa amin sa Soriano Global, patuloy ko. Dahil sa gabing ito, ipapakilala ko sa inyo ang bagong pamunuan, ang bagong chairman ng Soriano Global. Ang lahat ng mata ay nakapako sa akin. Si Leandro, na nakaupo na ngayon sa isang sulok ng sining, ay nakatingin sa akin ng may pagtataka. Hindi niya maintindihan bakit ako. Ngumiti ako, isang ngiting puno ng paghihiganti. Ang bagong chairman ng Soriano Global ay walang iba kundi ako mismo. Ako si Alessandra Soriano. Ang bulungan ay naging ingay. Ang lahat ng tao ay nagulat. Hindi nila inakala. Ang dating Sandring mahina, ang dating Sandring martir. Kan-apat, Chow Trao Nora. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ang sumambulat sa buong sining. Ang malaking LED screen sa likod ko ay nagbago ng imahe. Hindi na logo ng Soriano Global, kundi isang video. Ang video ni Leandro at Maricel. Naghahalikan, nagsasayawan, nagsasabi ng mga masasamang salita tungkol sa akin. At ang huling bahagi ng video, ang kanyang boses na nagsasabi, pinalitan ko na ng vitamins ang laman ng mga kapsula niya noong 1 linggo pa. Tanga naman yon, hindi niya mapapansin. She trusts me too much. Ang lahat ay nagulat. Ang lahat ay nakatingin kay Leandro. Ang kanyang muka ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang lahat ng tao ay nag-umpisa ng bumulungan. Ang ilan ay tumayo na. Ang iba ay tumitingin sa kanya ng may pagkasuklam. Hinawakan ko ang mikropono. Mr. Leandro Belmonte? Sabi ko, ang aking boses ay malamig at puno ng awtoridad. Mayroon ka bang gustong ipaliwanag? Ang video ay nagpatuloy sa pag-ikot sa malaking screen. Ang bawat salita at imahe ay tila matalim na punyal na sumasaksak sa puso ni Leandro. Ang kanyang muka ay namutla, ang mga mata ay nanlalaki, at ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Walang salitang lumalabas. Patayin yan! Patayin yan! Sigaw niya, tumakbo papunta sa entablado. Pilit na inaabot ang screen na tila ba kaya niya itong patayin sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay. Ngunit bago pa man siya makalapit, 2 security guard ang humarang sa kanya. Mabilis nila siyang pinabagsak sa sahig. Ang kanyang mga pagpupumiglas ay walang silbi. Mayroon ka bang gustong ipaliwanag, Mr. Belmonte? Ulit ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may panginginig sa likod nito. Ang sakit ay bumalik, hindi dahil sa atake sa puso, kundi dahil sa paggunita ng lahat ng kanyang ginawa. Ang lahat ng tao sa sining ay nakatingin sa kanya. Ang mga bulungan ay naging ingay ng pagkamuhi. Ang mga flash ng kamera ay tumutok sa kanya, hindi sa akin. Ang kanyang kahihiyan ay nasasaksihan ng lahat. Hindi totoo yan, sigaw niya. Ang kanyang boses ay garalgal. Sandri, tinutulungan mo sila.
Niloloko ka nila. Umiling ako. Ang tanging nanloko sa'kin ay ikaw, Leandro, at ang babaeng tinuring kong kapatid. Sa sandaling iyon, ang tunog ng sirena ay umalingaw-ngaw sa labas ng sining. Ang mga pintuan ay bumukas at pumasok ang mga pulis kasama si Inigo na nagbibigay ng mga order. Mr. Leandro Belmonte, inaresto ka sa kasong attempted murder at financial fraud, sabi ng isang pulis, sabay labas ng warrant of arrest. Ang kanyang muka ay nagpakita ng matinding pagkabigla. Hinila siya ng mga pulis. Ang kanyang mga kamay ay nilagyan ng posas. Nagpupumigla siya, pero wala siyang magawa. Sandri, tulungan mo ako. Please, ako ang asawa mo. Sigaw niya habang hinihila siya palabas. Tiningnan ko siya. Ang aking mga mata ay puno ng lamig. Ang salitang asawa ay tila lason sa aking pandinig. Hindi na siya ang asawa ko. Siya ay isang estranghero na nagtangkang pumatay sa akin. Sino ka? Mahina kong tanong. Sapat lamang para marinig niya. Hindi kita kilala. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding sakit at pagkabigo. Pero huli na ang lahat. Kantatlo, Maricel Vivachstran. Samamantala, sa isang sulok ng sining, nakita ko si Maricel. Nandoon siya. Lihim na nakamasid. Ang kanyang tiyan ay malaki na ngayon at ang kanyang mukha ay namutla. Sinubukan niyang magtago, ngunit huli na. Siya yan! Sigaw ng isang babae sa audience. Siya ang kabit! Siya ang kasabwat! Nagsimula ang pagtuligsa. Ang mga matataas na personalidad na dati binati siya ng may paggalang ay ngayon ay tinitingnan siya ng may pagkasuklam. Binato siya ng isang babae ng baso ng alak. Sumigaw si Maricel at sinubukan niyang tumakbo. Ngunit ang kanyang tiyan ay nagpapahirap sa kanya. Hinabol siya ng mga tao. Ang mga salita ng magnanakaw at kabit ay umalingaw-ngaw sa buong sining. Kanch 4. Doña Pilar, Chungkingkwa TV. Samantala, sa bahay namin sa Batangas, si Doña Pilar ay nanonood ng live coverage ng gala sa TV. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at galit. Nang makita niya si Leandro na nakaposas at si Maricel na binabato ng alak, nagalit siya. Mga walang hiya, mga walang hiyang mga anak, bakit niyo ako ipinapahiya? Sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanyang presyon ay tumaas. Nagsimula siyang mahilo. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at pagkatapos bumagsak siya sa sahig. Kanlima, Sandri Doymat Voyleandro Lancoy. Bumalik ako sa entablado. Ang kaguluhan ay unti-unting humihupa. Ang mga pulis ay nag-aayos na ng sitwasyon. Lumapit ako kay Leandro na nakaupo pa rin sa sahig, nakaposas. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sandri, patawarin mo ako. Bulong niya. Nagkamali ako. Hindi ko sinasadya. Mahalin mo lang ako at babayaran ko lahat ng utang mo. Umupo ako sa kanyang tabi. Ang aking boses ay malamig, puno ng kapaitan. Naaalala mo ba ang sinabi mo sa akin ni Leo? Noong gabing iyon, noong namatay ang aking puso? Sinabi mo, pahinga ka na, Sandri. Pagod ka na eh. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ngayon, ako naman ang magsasabi niyan sa'yo. Sabi ko, lumapit sa kanya. Ang aking boses ay halos bulong na lamang. Pahinga ka na, Leo. Pagod ka na eh. Tumayo ako at lumayo sa kanya. Ang lahat ng tao ay nakatingin sa akin. Ang aking mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi ito ang katapusan, Mr. Belmonte. Sabi ko, ang aking boses ay malinaw at matatag. Ito ay simula pa lamang ng iyong pagbabayad sa lahat ng iyong kasalanan. Habang papalabas ako sa sining, narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa likod. Si Maricel, nakahandusay siya sa sahig. Ang kanyang tiyan ay hawak-hawak at may dugo sa kanyang mga hita. Ang baby ko! Sigaw niya. Napatigil ako. Lumingon ako. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata.
Ang takot na mawala ang kanyang anak. Ang takot na mag-isa. Tiningnan ko si Inigo. Tumawag ka ng ambulansya. Utos ko. Huwag mong hayaang mamatay ang bata dahil sa mga kasalanan ng kanyang magulang. Pampagka, ang mga ilaw ng ospital ay malamig at puti. Ibang-iba sa kumikinang na sining ng nagdaang gabi. Nakaupo ako sa isang bench sa labas ng emergency room. Si Inigo ay nasa tabi ko, tahimik. Hindi kami nag-uusap. Ang bawat isa sa amin ay may iniisip. Dumating ang doktor, ang kanyang mukha ay pagod. Naipanganak na po ang baby, sabi niya. Dire-diretso ang tingin kay Inigo, hindi sa akin. Premature pero stable ang kondisyon. Pero ang nanay, nasa critical na kondisyon. Kailangan niya ng pahinga. Naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito awa, hindi rin ito katuwaan. Tanging kawalan. Si Maricel, ang babaeng umagaw sa asawa ko at sa aking buhay, ay ngayon ay nasa bingit ng kamatayan, mag-isa. Salamat, Doktor, sabi ni Inigo. Ibigay niyo lang ang lahat ng medical expenses sa akin. Hindi ko na sinubukan pang tingnan si Maricel, walang saysay. Ang kanyang pagkawala ay hindi na nakakaapekto sa akin. Kanmot, Leandro Chongtu. Ayon kay Inigo, si Leandro ay nasa loob na ng bilangguan. Ang kanyang mga pagpupumiglas ay walang silbi. Ang kanyang mga kasalanan ay bumalik sa kanya. Sa simula, nagwala siya. Sabi ni Inigo, habang nasa opisina kami, ilang araw, pagkatapos ng gala. Nagsisigaw siya na pinagtaksilan mo raw siya, na ikaw daw ang masama. Pero ngayon, tahimik na siya. Marahil ay naiintindihan na niya ang lahat. Hindi siya kailanman magiging tahimik. Sagot ko, ang aking boses ay malamig. Siya ay isang taong puno ng pagmamataas. Hinding-hindi niya tatanggapin ang kanyang pagkatalo. Tumpak, ngiti ni Inigo. Pero sa loob ng bilangguan, wala siyang kapangyarihan. Wala siyang pera. Wala siyang imahe. Isa lang siyang bilanggo. Dalawa, Maricel Sao Quezin. Si Maricel ay nakalabas na rin mula sa ospital. Ang kanyang baby boy, na pinangalan ng Miguel, ay mahina pa rin. Pero lumalaban. Ngunit ang kanyang kalagayan ay hindi naging maganda. Ang kanyang pamilya ay tinalikuran siya, sabi ni Inigo. Dahil sa kahihiyan, ayaw nila siyang makita. Wala siyang trabaho, walang pera. Nakatira siya ngayon sa isang maliit na barong-barong sa Tondo, kasama ang kanyang anak. Narinig ko ang balita. Ang babaeng nagnanais na agawin ang lahat, mula sa akin ay ngayon, ay nawalan ng lahat. Ang kanyang pangarap na magkaroon ng mayamang asawa at isang masarap na buhay ay naglaho na. Ngayon, siya ay nag-iisang ina, nakikipaglaban para mabuhay sa gitna ng kahirapan. Hindi ko siya inisip. Ang kanyang kapalaran ay bunga ng kanyang mga desisyon. Kantatlo, Doña Pilar. Si Doña Pilar, ang babaeng laging nagmamataas, laging nagmamay-ari ng lahat. Siya ang pinakamalaking pagsubok sa aking pagpapatawad. Narinig ko mula kay Inigo na dinala siya sa isang public hospital pagkatapos ng kanyang atake sa puso. Walang nag-aalaga sa kanya. Ang kanyang mga kaibigan ay tinalikuran na siya. Ang kanyang anak ay nasa bilangguan. Nasa isang home for the aged na siya ngayon. Sabi ni Inigo, ang kanyang boses ay tila may halong awa. Isang state-run home, walang nag-aalaga sa kanya. Ibigay mo ang bayarin sa akin, sabi ko. Gagastusan ko ang lahat ng kailangan niya, pero hindi ako pupunta doon. Hindi ko kayang makita siya. Hindi mo kailangang gawin yan, sabi niya. Hindi mo utang sa kanya. Alam ko, sagot ko, pero ayokong maging katulad niya. Ang pinakamalaking paghihiganti ay hindi ang pagpatay sa kanila, kundi ang pagpapakita na mas mabuti ka sa kanila. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa akin, para makalaya ako sa galit. Hindi ko siya pinuntahan, hindi ko siya pinansin. Ang kanyang kapalaran
ay bunga ng kanyang sariling gawa. Kanya 4, Subinien ko Sandri. Sa loob ng 2 taon, naging abala ako sa Soriano Global. Ang kumpanya ay lumago. Ang aking pangalan ay naging kasing tanyag ng aking ama. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang aking kapayapaan. Nakatayo ako ngayon sa aming dating bahay sa Batangas. Binili ko ito at inayos ko ito. Hindi para tirahan, kundi para maging sentro ng aking bagong misyon. Ito ang simula ng iyong bagong misyon, sabi ni Inigo na nasa tabi ko. Ngumiti ako. Oo, maraming Sandri sa mundo na kailangan ng tulong. Ang dating bahay namin ay ngayon ay naging Alessandra's Haven, isang shelter at training center para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at pagtataksil. Ito ang aking paghihiganti, hindi sa pamamagitan ng pagwasak sa kanila, kundi sa pamamagitan ng pagtulong sa iba na bumangon. Ano na ang susunod? Tanong ni Inigo. Lumingon ako sa kanya. Ang aming relasyon ay naging higit pa sa professional. Siya ay naging aking kaibigan, ang aking tagapagtanggol. Ngunit walang romantikong pagtingin. Ang aming puso ay parehong nakatuon sa pagtupad sa legacy ni Don Mateo. Ang susunod, sabi ko, ay ang pagtuklas ng kapayapaan, ang pagtanggap na hindi lahat ng pagmamahal ay totoo, at ang paghahanap ng kaligayahan sa sarili ko. 2 taon na ang lumipas, 2 taon ng pagbabago, 2 taon ng pagtuklas. Ang hangin sa Batangas ay sariwa pa rin, amoy alat at malayang dagat. Ngayon, nakatayo ako sa harap ng dagat, sa mismong dalampasigan kung saan ako lumaki. Ang dating maliit at payat na batang babae na nangangarap lamang ng isang payak na buhay ay ngayon ay isang babaeng puno ng kapangyarihan at kapayapaan. Ang Alessandra's Haven ay matagumpay na. Maraming kababaihan ang natulungan. Maraming buhay ang nabago. Ang dating bahay namin ni Leandro ay puno na ngayon ng pag-asa at tawanan. Ito ang aking hustisya. Ito ang aking paghihiganti. Dumating si Inigo, nakasuot ng kaswal na polo shirt. Ang kanyang buhok ay hinahawi ng hangin. Huminto siya sa tabi ko. Ang kanyang tingin ay nakapako rin sa dagat. Ang aming pagkakaibigan ay lumalim, batay sa paggalang at pagtitiwala. May balita ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado. Ano? Tanong ko. Si Leandro Belmonte. Namatay sa loob ng bilangguan. Isang riot. Walang nakaligtas, sabi niya. At si Maricel, nakita ko siya sa palengke. Nagbebenta ng gulay. Ang kanyang anak, si Miguel, ay malakas na ngayon. Pero mag-isa pa rin siya. Hindi ako nagulat. Hindi rin ako nalungkot. Walang emosyon. Ang tanging naramdaman ko ay isang malalim na paghinga. Ang kanyang kapalaran ay bunga ng kanyang mga desisyon. Ang kanyang kamatayan ay ang huling kabanata ng kanyang kasamaan. Si Doña Pilar? Tanong ko. Nasa pangangalaga pa rin ng Alessandra's Haven Foundation, sabi niya. Ang kanyang kalagayan ay hindi bumuti, pero pinakain siya. May bubong siya. Hindi siya namatay na nag-iisa sa kalsada. Ngumiti ako. Ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa kasalanan. Ito ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa galit. Hindi ko sila pinatawad, pero pinakawalan ko na sila. Ano ang plano mo ngayon, Alessandra? Tanong ni Inigo. Nilingon ko siya. Ang aking mga mata ay puno ng pag-asa. Maglalakbay ako. Gusto kong makita ang mundo. Gusto kong matuto pa. Gusto kong mabuhay. At ang pag-ibig? Tanong niya. May bahagyang kislap sa kanyang mga mata. Umiling ako. Ang pag-ibig ay hindi na ang aking prioridad. Ang aking puso ay malakas na ngayon. Hindi na ito kailangan ng isang lalaki para maging buo. Ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa sarili mo. Sa pagtanggap sa iyong nakaraan.
sa pagyakap sa iyong kasalukuyan, at sa pagbuo ng iyong kinabukasan. Tumingin ako sa dagat. Ang mga alon ay malakas, ngunit kalmado. Ang langit ay asul, walang bakas ng bagyo. Naramdaman ko ang hangin na humahaplos sa aking mukha. Ang bawat simoy ay tila isang bagong simula. Inalis ko ang aking mga sapatos at dahan-dahan kong inilagay ang aking mga paa sa buhangin. Ang lamig ng buhangin ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam. Kalayaan. Naglakad ako sa dalampasigan, ang aking mga yapak ay inililok sa buhangin, at pagkatapos ay binura ng mga alon. Walang bakas ng nakaraan. Tanging ang kasalukuyan. Tanging ang hinaharap. Ang dating Sandri ay wala na. Ang natitira ay si Alessandra. Isang babaeng natagpuan ng kanyang sarili. Isang babaeng naging reyna sa kanyang sariling kaharian. Hindi na ako natatakot. Hindi na ako nag-iisa. Ang aking puso ay puno ng pag-asa. At sa bawat pagtibok nito, naririnig ko ang isang awitin. Ang awitin ng kalayaan. Ang awitin ng pag-asa. Ang awitin ng pagmamahal sa sarili. Narito ang huling mensahe mula sa may akda. Isang liham na umaasa akong tatagos sa inyong puso. At sa bawat pagtibok nito, naririnig ko ang isang awitin. Ang awitin ng kalayaan. Ang awitin ng pag-asa. Ang awitin ng pagmamahal sa sarili. Sa pagtatapos ng paglalakbay ni Alessandra, nais kong ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa bawat isa sa inyo na nakiisa at naramdaman ang bawat sakit at ligaya niya. Ang bawat sandali ng inyong pakikinig ay naging inspirasyon upang buuin ang kwentong ito. Bilang isang manunulat, may mga bahagi ng kwentong ito na halos hindi ko kayang isulat. Ang bawat luhang pumatak kay Sandri, lalo na sa mga eksena ng pagtataksil, at ang gabing halos sumuko na siya sa ospital, ay tila luha ko rin. Sa bawat salita, inasam kong maipadama ang bigat ng kanyang paghihirap, ang kanyang paninikip ng dibdib, upang mas maramdaman ninyo ang kanyang muling pagbangon. Ang kwentong ito ay hindi lamang likha ng imahinasyon. Ito ay pinaghalong mga mumunting tinig ng kababaihan na minsan ding nagmahal, nasaktan, at buong tapang na bumangon. Ang bawat kirot at ligaya sa kwento ay mula sa mga inspirasyon ng buhay. Nais kong ipaalala na sa bawat pagsubok, mayroong pag-asa. Sa bawat sugat, mayroong paggaling. At sa bawat pagbagsak, mayroong pagkakataon upang bumangon ng mas matatag. Ang pag-ibig sa sarili ay hindi kailanman dapat isakripisyo para sa ibang tao. Ito ang pinakamahalagang aral na nais kong ibahagi. Ang isang malalim na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa dalawang tao, kundi sa pagtuklas ng iyong sariling halaga at sa lakas na makukuha mo mula rito. Tulad ng isang maliit na binhi na dahan-dahang sumisibol, ang pag-asa ay laging naroon, naghihintay na diligan at talagaan. Ngayon, matapos ang lahat, may isang katanungan na nananatili. Ikaw ba, tulad ni Alessandra, ay kaya ring patawarin ang taong nagkasala sa'yo? O pipiliin mo bang maging tulad niya, ang magpakawala ng galit at magsimulang muli? Inaanyayahan ko kayo na ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga komento ay napakahalaga sa akin. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mangyaring i-like at i-share ang video na ito. Maraming salamat muli sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na kwento.